ginawan ko ng video itong loan applications na ito dahil recently lang, bali-balita na yung kanilang company na Copperstone Lending ay muling nagbabalik at nabigyan ulit ng Certificate of Authority na kung saan is meron na ulit silang permission to operate. I'm talking about these loan applications na si Mocha Mocha. Even before na revoke yung kanilang license, itong si Mocha Mocha ay nag-ooperate pa rin. Isang malaking question sa atin na during that time na revoke yung kanilang license to operate is still nag-ooperate pa rin sila. Nakikita mo pa rin sa Play Store yung kanilang loan application. So talagang malakas yung kapit ng loan applications na ito. Dahil nasubukan ko itong applyan during the time na revoke yung kanilang license, naisip kong gawa ng video yung naging experience ko dito kay Mocha Mocha. Dahil personal experience ko yung sinishare ko sa inyo, during that time, wala akong naging bad experience dito kay Mocha Mocha. Aside from, mataas pa rin yung kanilang interest. During that time na nakita ko yung kanilang loan term doon sa kanilang application, naisip ko na parang may similarity sila kay Mabilis Cash. So bakit ko ba nasabi na may similarity sila? Unang-una, nagiging 15 days to pay yung kanilang loan term period, which is same dun sa Mabilis Cash. But when it comes sa kanilang interest, itong si Mocha Mocha is medyo mapapaaray ka dun sa kanilang pinapatong na interest. Ngayon guys, ipakita ko sa inyo yung aking screenshot during the time na nag-apply ako dito. And kung magkano ba yung in-offer sa akin ni Mocha Mocha as first-timer borrower sa kanila. So, yung Mocha Mocha Safe and Fast Loan. Under siya sa Copperstone Lending Inc. And makikita mo dito na meron silang 4.5 stars sa Google Play Store. So talagang maraming Pilipino yung tumangkilik sa loan app na ito even though may kataasan yung kanilang interest. Dito nga, high loan amount up to 50,000 pesos. So, from 91 to 180 days. Fast approval, yung kanilang pag-a-approve pag ikaw ay nag-apply dito. Pagka-open mo dito sa kanilang loan applications, meron siyang pa-welcome. Like, welcome to Mocha Mocha. Hihingi siya ng access sa iyong location, guarantors or co-makers information, sisilipin din nila yung ating SMS. Next, yung ating app install, kung anong mga applications yung nandun sa ating phone, and yung ating camera and device information. Pagdating sa calendar, i-access din nila yan. So every time na mag-due ka, talagang hindi mo kaliligtaan yung iyong due date dahil since na-access na nila yung iyong calendar, every time na mapapalapit yung iyong due date, merong reminder. Just like the other apps, ilalagay mo lang yung iyong mobile number and magsasend sila sa iyo ng verification code, ikakopy mo lang din dyan and tatanungin ka lang about your basic information. So alam nyo na yun guys, like yung ating mga email address and itong choose your contactable time. So tatawagan ka nila, ilalagay mo dyan kung anong oras ka pwedeng tawagan. And employment information, ito yung ilalagay mo dyan kung ikaw ba ay employed or not employed, and yung company name, and yung ating other information like yung ating Facebook, pero optional naman siya. And then after that, click this next button sa baba, and hihingi na sila ng contact reference. So in my experience, 2 contact reference lang yung hiningi nila. Mag-ingat pa rin kayo guys kasi since na-access na nila yung ating phone book, may possibility na makukuha pa rin nila yung mga ibang contact numbers na hindi natin ibinigay sa kanila. So just in case hindi tayo makabayad sa ating due date, so may possibility na yun yung kukontakin nila. So dito sa ID type, marami silang tinatanggap na IDs, like yung itong ating UMID, driver's license, national ID, and SSS, passport, PhilHealth, PIN, and postal card. Pipicturean mo lang yung iyong ID card and then makakopy na niya yung information mo dun sa iyong ID. Next, itong ating permanent address. Kailangan detalyado. Next, itong ating marital status. And then yung pagdating naman sa disbursement sa ating loan, marami kayong pagpipilian dito guys. Like yung, for example, yung e-wallet. Merong GCash, Paymaya, ShopeePay, GrabPay, Coins, PH, OmniPay. Pagdating naman sa online bank,
yun, marami din kayong pagpipilian dito. After all the information na hiningi ni Mocha, ito yung bumungad sa aking screen na nakalagay dito is approved daw ako sa 18,000 pesos. So imagine guys, first time ko pa lang na nag-sign up dito and 18,000 agad yung in-offer sa aking loan amount on my first time as borrower kay Mocha. Legit itong Mocha pagdating sa pagbibigay na mataas na amount sa kanilang borrowers. Let's proceed dito guys. Meron ng kapagpipilian pagdating sa kanilang loan term. Merong 5 term, 7 terms, 9 terms. So dito 180 days daw yung kanilang period of payment. Tiningnan ko yung repayment plan ng approved amount sa akin na 18,000 pesos and nakalagay dito yung schedule. For example, yung kukunin mo is 9 terms. Meron siyang schedule na schedule 1 is yung babayaran mo is 2,250 plus 1,080. So, same lang sila ng schedule 2, schedule 3, and then 4, 5, 6, 7, 8. Pag i-plus natin yan, yung 2,250 plus yung service fee na 1,080 is magiging 3,330 yung babayaran mo every schedule. Itong 3,330, since 9 terms yung kinry natin kanina, so i-times mo ito sa 8 dahil yung 9 is waivable na yon. Ang magiging amount na ibabalik mo sa kanila dun sa 18,000, pag yung 9 terms yung pipiliin mo, is 26,640 sa loob yan ng 4 months. I-minus natin itong 18,000 sa 26,640, so that means meron silang interest na kinita dun sa 18,000 na 8,640. Yung 8,640, yung repayment term na binigay sa akin ni Mocha is every 15 days ko siya babayaran. Waivable naman yung last term ng 9 terms is magiging 4 months pala papatak yung term period nila. Sa 8,640, i-divide mo lang yon sa 4 months. So, ang magiging interest nila every month dun sa 18,000 is magiging 2,160. So, natataasan ako dun sa kanilang interest. Itong 2,160, since dalawang beses ka magbabayad yan every month, so it means every 15 days, dun sa 18,000 meron silang 1,080 pesos na interest fee. Parang hindi sila magkakalayo ni Mabilis Cash pagdating sa kanilang interest fee. Although mas mababa konti si Mabilis Cash. Pagdating dito sa mga loan amount offer ng mga ganitong loan applications, talagang nakaka-tempt siyang kunin. Pero kung iisipin mo din yung pagdating doon sa interest, mapapatanong ka talaga na kakayanin mo bang bayaran every 15 days? Hindi ka ba nanghihinayang doon sa interest fee na every month or every 15 days mo ibabayad sa kanila? For me, hindi ko kukunin yung ganitong loan amount pag alam ko na ganito kataas yung kanilang interest fee. During that time, dahil gusto kong ma-experience or makita kung paano ba naniningil itong si Mocha pag tayo ay borrower dito sa kanila, and since revoke sila that time, sinubukan ko itong 5,000 pesos na loan amount. Tinry ko syempre yung pinakamababang terms para at least mapabawas yung interest fee. Sa 5,000 na repayment plan, magbabayad ka ng every 15 days na 1,700. So, ita-times mo lang yon sa 4 times, like 1,700 times 4 kasi waivable naman yung pang 5th. So, totally ang magiging interest nila sa'yo is 1,800. That means, ang all in all na ibabalik mo sa kanila is 6,800 pesos in just 2 months. Kahit pa paano, masasabi mo na rin naman na in case of emergency like that, yung talagang wala kang makapitan na iba, pwede na din itong si Mocha. Pero advisable lang dito is yung pag yung kukunin mo is maliit lang para maliit yung interest. Pero pag yung malaking amount, mabibigatan ka talaga dun sa kanilang interest. So dito guys, makikita mo na agad yung details ng iyong due date, kung kailan mag-due yung iyong repayment period. Ang nagustuhan ko lang dito guys, nung time na nag-try ako dun sa 5,000 loan amount, in just a snap lang guys, wala pang 3 minutes. Na-receive ko agad dun sa napili kong payment channel yung aking niloan dito kay Mocha. Para din talaga siyang si Mabilis Cash na buo mo rin siya matatanggap.
wala siyang anything na ikakaltas dun sa iyong niloan na amount. Pero iba-iba naman tayo ng offer. May iba na 7 days lang yung ino-offer sa kanilang repayment period, and then may iba naman na 15 days. So pag gusto mo daw na yung iyong credit limit increase is mapataas mo pa, kailangan mong maglagay dito ng iyong tax certificate or mag-upload ka ng iyong payroll or yung iyong bank statement. Pero sa akin, hindi ako nag-provide dahil yung 18,000 na in-offer sa akin as first time na nag-apply dito sa kanila is malaki na. Hiningan lang ako ng face verification nung time na nag-loan ako sa kanila. Ang pinili ko palang payment channel is itong aking PayMaya na e-wallet. Gaya ng sinabi ko kanina, wala pang 3 minutes is na-receive ko na siya sa aking Maya account. So yung nag-send sa akin ng money is from Allbank at Thrift Bank Inc. And yung account name is yung itong Peso Inc. Upon payment, yung aking due date, binayaran ko siya through my GCash account. So ang padadalhan mo ng amount is itong Peso. So hindi siya moka-moka. So yun yung ways ng pagbayad ko dito. Hindi moka-moka yung padadalhan mo ng money, kundi itong si Peso. After that, nakita ko yung aking receipt as payment na nabayaran ko na. Sa experience ko, every time na nagbabayad ako is may bagong loan offer na naman silang binibigay sa akin. So nakalagay yun dun sa aking account. Lagi akong tinatawagan ng kanilang mga agent, sinasabi na check your account dahil tinaasan na daw nila yung aking credit limit. Pwede daw ako mag-loan ulit even though hindi ko pa tapos yung naunang niloan ko. Ganun yung policy nila dito kay Moka Moka. Medyo nakukulitan lang ako that time sa kanilang calendar kasi na-access nila yung aking calendar. So every time na 3 days or 4 days pa lang before my due date, talagang tad-tad ako ng notification from my calendar. Ganun sila kakulit sa ating calendar. Aside from that, tatawag din sila and magte-text pag yun nga, yung pagpalapit na yung iyong due date. Pero unlike before, sa tingin ko, parang bumait ngayon dahil nawala yung nirereklamo sa kanila before sa kanilang unfair debt collection o yung panghaharas nila pag sila ay naningil. So, yun yung parang binago ni Moka Moka. Natuto na sila sa pag-revoke ng kanilang license before and then unti-unti nagbago yung kanilang loan application. Dahil sa totoo lang, hindi naman effective pag mangharas ng iyong borrower. Dahil paano sila gaganahan magbayad sa company nyo kung wala pang due date is hinaharas nyo na sila. So, ayan nga guys, tinapos ko lang bayaran yung hiniram ko sa kanilang 5,000 pesos kasi gusto ko lang talagang masilip. I'm happy na na-share ko din sa inyo kung ano yung nagiging experience ko dito kay Moka Moka. Para at least before kayo mag-sign up sa Moka Moka is may konting kaalaman na kayo kung paano yung pamamalakad nila dito sa loan app na ito. So hanggang dito na lang guys yung ating video ngayong araw na to. And kung meron kayong questions about dito kay Moka Moka na hindi ko na isama or nasabi dito sa ating video, you can comment dyan sa ating comment section. By the way guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, you can click the subscribe button para lagi kayong updated. Thank you for watching guys and see you on my next one. Bye!